magandang morning. Silaw. Silaw si araw. Okay. Ito lang tayo. Ayan. Gilid na lang tayo dito. Ayan. Oy, shout out sa'yo. Kung sino ka man na nandyan sa loob. Olga Torino, Livion, shout out po. Shout out po, magandang umaga, Ma'am Olga. Shout out po sa inyo. Shout out sa mga pumapasok sa ating live. At mamaya po, uumpisahan na natin, no? Para maaga tayong matapos. So, pag-uusapan po natin ngayon ay ang OSHA. Uy, pamangkin, Carmeli Mangulagnan, shout out sa'yo, magandang morning. Thank you. Is that my coffee? Good. With sugar? Sorry? Sugar? Sugar. How many sugar? Only Small? Medium. Medium? Coffee? Coffee medium. Milk. I like strong coffee. Put more Stop, coffee. please. Stop. Strong, okay. One time check. No. How can I taste if I'm going to look? Check. I have to taste it before I know it, right? Before. No. If I'm going to look, how can I know that it is a strong coffee? I have to taste it. Thank you. Namumuisit lang ako umaga. Hi, Carmeli Mangulabnan, pamangking kong napakaganda na hinahahaha ng aming pamilya. Popoy, Popsi, Moy pala, shoutout. Shoutout po sa lahat ng nandito sa loob. Marge, Tagiling. Ay, ang magandang si Marge. Shoutout po sa'yo. Magandang binibini. Shoutout sa lahat ng nandito sa loob ngayon. So, ito nga po, yung pag-uusapan natin ay tungkol dito sa OSHA. So, bakit natin pag-uusapan itong OSHA na to? Wala lang. Gusto ko lang pag-usapan natin para may advance knowledge kayo in case na kayo ay magte-take ng OSHA sa mga training center, hindi na kayo nakanganga. Diba? Hindi kayo, tawag dito, hindi kayo nawawala sa pinag-uusapan dun sa topic. O, para hindi na rin kayo mabigla dun sa pag-uusapan ninyong subjects, diba? Maganda na rin ito kasi ahead kayo dun sa mga kasamahan ninyo, diba? Dun sa lahat ng manonood sa atin ngayon. So, shout out po kay Arabic kasi hindi ko babasa yung pangalan eh. Kay Oni Pascual, kay Mark de la Cruz, kay Cargo Bay Quiaz, at kay Alvin Alagar, shout out po. Kay Paps Momoy nga, shout out. Shout out po sa lahat, ano? Shout out, magandang umaga sa inyo. Shout out ulit sa kapatid ko, kay Roque the Lion Eater, Roque Castelo, kay Raquelita TikTokers Castelo, kay Ronaldo the Monel Manager, Ronaldo Model Manager Castelo. Yan. Sa mga tiyahing ko sa Baliwag, sa Palengke, shoutout po sa inyo. Neil Samson, shoutout. James Louis Aquiña, shoutout po. Sa kumpare kong Michael na mag-bibibe na masarap magluto ng bibe, shoutout sa'yo. Kay Berto, kay paring Berto ko, shoutout sa'yo. Uy, Marily Horano mo, shoutout classmate, kamusta? Herman Bien, shoutout sa'yo. Sa mga tiyahing ko, kay Ate Bubong, kay Chanlebe, kay Tita Linda, sa mga anak ni Ate Ubeng, sa aking mga anak, kay Christian, kay Christine, kay Crystal, kay Prince, kay Rain, sa aking may bahay, Pepots, sa aking mga tsuhin sa Bukid, sa mga tsuhin sa Bukid, kay Tito Use, Labapang Use, sa Pampanga. Yun. Sa mga kapitbahay namin dyan sa Bustos, shoutout sa inyo. Sa Mayor ng Bustos, kay Mayor School, shoutout po. Kay Mayor Ferdy Estrella, isang malupit na mayor, isang napakahusay na mayor sa Mayor ng Baliwag. Tapos kay Konsehal Captain Barbel, shoutout po sa inyo.
Kay Consel Perdi Hernandez, shoutout po. Kay Kapitan, dyan sa poblasyon, shoutout sa inyo. Ayun, sino pa ba? Basta, shoutout po sa lahat. Maya-maya po, umpisahan na natin yung ating pag-aaral para madagdagan ang kaalaman ng ating mga kasamahan. Shoutout po kay Michael Vincent Espenar. Diba? Shoutout sa teacher ko, kay Ma'am Conigunda. Puro shoutout lang muna tayo. Kukunti pa lang naman para pag ito umabot ng 20, yung nasa loob, sisimula na tayo. Diba? Paki-share na lang po yung video natin para para yung live natin, para marami ang makakita, marami ang pumasok, para makapag-umpisa na po tayo. Kung maaari lang, kung pwede lamang po, paki-share na lang po. Good day po sa inyo. Rowel Palermo, shoutout po. Masyon Batoto Aldrin, shoutout. Joanna Love, shoutout sa'yo. Paki-share na lang po yung live natin para po maraming makapasok at makapagsimula na po tayo. Diba? Kasi kapag nagsimula tayo ng kukonti lang, shoutout sa kumari ko kay Maring Carmen Angeles at sa napakabait niyang asawang si Paring Jordan Pleno na merong mahusay na shop dyan sa may Sabang Paliwag, Bulacan. Diba? At sa kanilang anak na napakaganda na kay Stalin na napakahusay na napakatalino ang bata at saka sa napaka bait nilang panganay na lalaki at sa bunso nilang anak. Okay naman Marikoy na maganda, na mabait, na sexy, ayan. Lahat na. Eto, wala pang gano'ng trabaho, kaya magtuturo muna tayo. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, OSHA, Construction Industry. Siyempre. Kumusta ba ang natin, shop natin dyan? Kape pala, kape. So, 10 pa lang tayo ulit. Nabawasan tayo. Mamaya, pagka nadagdagan po tayo, magsi-start na po tayo. Paki-share na lang po yung live natin. Mahina ba? Huwag kang mag-alala, Mariko, ilalakas din yan. Lagyan mong speaker. Para lumakas yung shop, mahina pala. Para lumakas, lagyan ng speaker. Oo. Talagang ganun, Mariko. Salo talaga yung COVID Maraming negosyo na apektuhan. Lalakas din yan. Pag uwi ko, mamamlak tayo ng mga maglalagay tayo ng data na may pako, yung tansa na may pako. Para lahat ng dadaan flat. Malakas ang vulcanizing dyan sa may tabi. Diba? Tapos magtinda na rin ng halo-halo. Tsaka fishball. Pasaway. So, 12 na tayo. Shoutout po. 8 na lang. 7 na lang. 13 na tayo. Paki-share na lang po yung live natin sa mga group na alam ninyo, sa mga kakilala ninyo. Para po makapag-umpisa na tayo. Kasi nung nakaraan, nag-umpisa tayo ng maaga. Tawag dito, maraming hindi nakahabol. Kaya sana, kung pwede lang po, paki-share yung live natin para marami ang makapasok. Diba? Pero kahit 15 siguro, may naghahabol din ako ng oras So, ito po pag-uusapan natin ay OSHA Construction Industry. Meron po siyang 22 modules. So, bawat araw, isa-isang modules lang po yung ating titirahin o pag-aaralan. Roniel Bepelet, shoutout po sa inyo. Diba? So, ito yung aking trustee handbook. Ayan. Na galing sa Triple C, Safety Training and Review Center. So, ito po yung ating gagamitin ngayon. Good day po, Sir Ronel. Cargo Bay Kiyas. Natutulog pa siguro, sir, or baka busy yung iba kaya wala pa. So, ito po yung gagamitin natin ngayon. Ay, sige sir Herbert.
wala pong problema. Kasi lahat naman po ng ating video na ginagawa sa Facebook ay ina-upload din naman po natin sa YouTube, sa channel natin. Kaya makikita nyo pa rin naman po ito. Joshua Rebelo, shoutout po. So, bakit ba natin kailangang pag-aralan yung mga standard na hindi naman sa atin? Kasi paano natin masasabing, bakit natin nasabing hindi sa atin? Kasi international standard ang OSHA, diba? Shout out Idol Leo. So international standard ang OSHA. Bakit natin ito kailangang pag-aralan? Hindi naman ito local standard at meron naman tayong local standard sa Pilipinas. Si Ma'am Olga na napakahusay magsaliksik. Kamusta ga? So, di ba? Meron kasi sabi nila meron daw tayo local standard. So bakit natin kailangan ang international standard? Bakit natin kailangan pag-aralan? So kailangan natin pag-aralan ito kasi dapat maging aware tayo sa mga standards na existing, di ba? Hindi naman kasi kung meron tayong Bosch, Koch, LCMA, OSH tayo, yun na yun eh. Tandaan natin, hindi tayo lagi nasa Pilipinas. Meron tayong mga pangarap kapag abroad. Ngayon, kung wala tayong alam sa mga nakikinig, ay salamat sa iyo Olga. Nakikinig daw si Ma'am Olga. Kailan mo ba ako kukuhanin dyan, Ma'am Olga? So ngayon, kung hindi tayo pamilyar doon sa mga procedures, sa mga standards na existing, malilito tayo. Diba? Kasi standard, ang daming klase ng standard. Bawat bansa meron. Lahat ng bansa na kasama sa ILO ay meron. So, kung nakapako lang tayo sa atin lang, sa OSH lang, paano na? Actually accepted ba? Hindi ko sure pero alam ko siguro acknowledge nila pero hindi talaga siya pwede pa din gamitin kasi meron pa rin tayo existing na sa atin, sir. So, ano yung unang topic natin ngayon? Ang unang topic natin ngayon, ang unang natin pag-aaralan ay Introduction to OSHA. So, bakit ba natin kailangan pag-aralan ang Introduction to OSHA? Siyempre, para malaman natin kung saan ba ito nagsimula, kung para saan ito, di ba? Jack Pen, shoutout po. Oo nga, parang nakakalito load, sabi ni Sir Leo. Oo nga eh. Pero hindi tayo dapat malito. Tandaan lamang natin na bawat bansa may kanya-kanyang standards, so dapat mag-comply tayo doon sa mga standards na meron sila. Kaya dapat maging pamilyar tayo doon sa mga standards na yan. So, isa na po ito, worldwide na acknowledge naman ito, yung OSHA, kinikilala kahit sa ang panig ng mundo. So, mas maganda na maging maalam tayo tungkol dito. Diba? So, sige, umpisa na tayo. At baka magalit yung naglalaba. So, sabi nga, the purpose of this study guide is to increase the number of competent OSH personnel qualified to carry out the provisions of the occupational safety and health standards, thereby promote and maintain safe and health workplace in different industry. This book is to provide a thorough review of yung Triple-C Safety Training and Review Center natin. OSHA 30 Hours Awareness Training. Each module corresponds to those in the series and contain bulleted highlights followed by a practical case study, safety recommendation segments, and note-taking sections. So, ito yung ating blah 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 sa libro. Nasa Republic Act 11058 nakasaad daw. Oo, nakasaad. Nakapagka sa Republic Act 11058, nakalagay doon na ina-acknowledge natin, kinikilala natin yung mga international standards. Kinikilala. Diba? Kinikilala. Pero hindi naman sinasabi na iyon yung gagamitin natin. Diba? Kasi nga meron tayong sa atin eh. Kasi kung pwede ang OSHA training
Bakit pa tayo kukuha ng Bosch-Kosh LC? Ba't pa tayo kukuha ng Bosch-Kosh, di ba? Marvin, di mapili, shout out tol. So, umpisa tayo sa OSHA natin. Introduction to OSHA. Purpose ng pag-aaralan natin to provide workers with introductory information about OSHA. So, tandaan natin hindi po pareho ang OSHA 30 at ang OSHA 10 hours. Huwag kayong magkamali na kapag kayo binigyan ng 10 hours, tuwan-tuwa kayo. Bakit? Ang OSHA 10 hours po ay para sa mga workers, sa mga manggagawa. Ang OSHA 30 ay para sa mga staff, senior staff, sa mga managers. Kaya dati nagtataka ako kapag merong nag-training at binigyan ng OSHA 10 hours, tuwan-tuwa sila kasi nakarami daw sila. 2 certificate nila, may OSHA 10 at may OSHA 30. So bakit ka matutuwa sa OSHA 10 mo? Yung OSHA 10 mo, dun lang din kinuha sa OSHA 30 mo. Diba? Yun ang ay, ba't ko ba nasabi? Naku. Patay na naman ako nito sa mga promo pa naman nila yan. Yari na naman ako. Babash na naman ako ng mga yon. Paano gagawin? Ayun naman talaga totoo, di ba? Junmar Garcia, shout out. So, ano ba yung nilalaman ng ating pag-uusapan ngayon o introduction to OSHA? Yung topic natin, ang nilalaman ito, Don Bien Medina, shout out po. Ang nilalaman ito mga kapatid is 1. Why is OSHA important to you? 2. What rights do you have under OSHA? 3. What are the responsibilities does your employer have under OSHA? 4. What do the OSHA standards says? 5. How is OSHA inspection conducted? 6. Where can you go for help? So, yun, ito yung laman ng pag-uusapan natin. Unang-una, bakit ba importante si OSHA? Ano yung mga karapatan ng isang manggagawa sa ilalim ng OSHA? Ano yung responsibilidad ng mga employer sa ilalim ni OSHA? Ano yung mga standards na sinasabi ni OSHA? What do the OSHA standards say? Ano yung mga panuntunan ni OSHA? How is OSHA inspection conducted? Paano ginagawa ang pag-i-inspeksyon? At saan ka pwedeng pumunta para makakuha pa ng karagdagang impormasyon kung gusto mo pang matuto? Diba? Oo, yari na naman. Matabil talaga ang bibig. Matabil talaga ang dila. Paano tayo niyan? Nagagalit na naman po sa akin ang mga best friend ko. Pakinig din boss. Sige, Sir Joseph Balaga. Kamag-anak. Kinig ka lang dyan. Yari na naman daw. Kaya hayaan na lang daw natin sila. Don D. Cadi Soriano. Si Don D po mga kasama ay naging kasama ko sa trabaho sa Sabic. Mahusay na safety yan. Diba? Sipas lang. Magandang hapon sa'yo, tol. Ano nga sa Kapampangan yung magandang hapon? Basta yun. So, topic number 1. Punta tayo sa topic number 1. Why is OSHA important to you? Bakit daw ba mahalaga si OSHA sa atin? Sinang may gustong sumagot? Pwede kayong sumagot, huwag kayong mahihiya. Babasahin natin yung sagot nyo. Charet Abansado Ventura is watching. Shout out po. Bakit daw mahalaga si OSHA sa atin? Mga kasama, ganito ang gawin natin, isipin ninyo, nasa training talaga kayo. Isipin ninyo na yung ginagawa natin ay isang training talaga. Parang face-to-face training or virtual training or kung ano man. Isipin ninyo na nandun kayo, pwede kayong sumagot. Diba? Yung participation ninyo, mas maganda kung magpa-participate kayo. Hindi ito one-man show. Diba? Hindi po ito one-man show na ako ang bida, kayo taga-nood. Hindi po. Ito po ay show natin. Ito ay palabas natin. Ito ay usapan natin. Shoutout Sir Joseph Lozano Laksamana. Diba?
ito po ay para sa atin, ginagawa natin para sa atin. Hindi po ito para sa akin lang. Pwede po kayong sumagot. Open po. Kaya kapag may idea kayo, i-share ninyo. Di ba? Ganun lang naman yan eh. So, ulitin natin yung tanong, bakit daw importante si OSHA? Why is OSHA important to you? Sabi niya. So, 1, 2, 3, 4, 5. May bilang talaga pag hindi nang sasagutin, no? Okay. Importante po mga kasama si OSHA. Para sa akin, importante si OSHA dahil kung wala si OSHA, wala tayong magiging panuntunan sa paraan ng pagliligtas sa mga trabahador at mawawalan ng panuntunan kung paano magtrabaho ng ligtas. Mahalaga si OSHA dahil si OSHA ang nagbibigay ng regulations or program or procedures kung paano magtrabaho ng ligtas. So, bakit ba siya ginawa? Ginawa siya para nga magkaroon ng proseso ng ligtas na trabaho. Kasi, bago o hanggang dumating yung 1970s and below, wala pa pong OSHA standards. Jeffrey Gamboa, shout out all. So, 1970s and below, wala pang OSHA standards. So, an average of 15 workers die every day. Good morning sa'yo, Tol Jeff. Dahil sa mga work injuries. So, isipin nyo yun. Noy Diasis, shout out. 15 tao ang namamatay araw-araw noong 1970s and below dahil walang safety procedures. Namamatay sila sa aksidente sa trabaho, sa injury. Diba? Ngayon, ng 1970s and below din, over 5,600 American dies from workplace injuries annually. So, annually, kada taon, merong 5,600 na namamatay. Joey Pogoy, shoutout po. Ado Proel Arencio, shoutout po. So, 5,600 na Amerikano o tao ang namamatay araw-araw kada taon dahil sa mga aksidente sa trabaho. At merong 4 million non-fatal workplace injuries and illnesses. Isipin natin yun, ano? Magagamit mo din yan, Tol Noli. Relax ka lang. So, meron sa Amerika nga daw, good day din sa'yo, sir. Ano? Ruel Arsenio. Sa Amerika, merong 4 na milyong reported non-fatal workplace injury cases. Yun ay simula pa nung yun ay simula nung 1970 pababa. Diba? Kaya sabi nila, sabi ng Amerika, bakit ang daming namamatay ng mga tao rito sa bansa natin kaysa sa gera? Kasi kung makikita nyo, kung mapapansin niyo no, masa-search sa Google o kung saan man, nung mga panahon na yon, ginagawa yung mga skyscraper na building, as in walang harness, walang kung ano-ano, safe work procedure, walang safe work procedures na umiiral. Kaya ang mga tao, bira lang ng bira, gawa lang ng gawa, hanggang sa nagkaka-aksidente. Diba? So, yun ang pinagtataka nila. Bakit ang dami na aksidente rito sa bansa natin kaysa sa labas ng bansa? Bakit ang dami nadidisgrasya, namamatay ng mga manggagawa dito sa loob ng bansa kaysa doon sa mga lumalaban sa gera? So, naisip nila ngayon, siguro ito ay dahil sa walang pakundangan o hindi ligtas na paggawa. Uy, Utol Robin Castro, shoutout sa'yo, magandang hapon, no? Magandang umaga din naman sa'yo, hapon dyan, umaga dito, ingat lagi dyan, God bless. Salamat tol, ingat ka din dyan. So, iyon, good morning kabayan sir, at sa lahat ng mga kabaro dyan from Qatar. Adong Honey Badger, shoutout sa'yo. Jeffrey Hamambay, shoutout po. So, iyon iyon ang naging dahilan kung bakit naisipan nila na maggawa o magbuo ng isang departamento na maggagawa o lilikha ng mga proseso para magkaroon ng ligtas na pagtatrabaho. So, history ni OSHA. Why is OSHA important to you? Yun nga ayon, history of OSHA tayo. So,
Suluap, Suan, shoutout. Ano ba ang ibig sabihin daw ni OSHA? Nung OSHA. Ano ang meaning? So, ang meaning po ni OSHA is Occupational Safety and Health Administration. Ngayon, si OSHA o si Occupational Safety and Health Administration ay isang departamento ng US Department of Labor. Now, OSHA's responsibility is workers' safety and protection. Iyon, ang naging responsibilidad ni OSHA, ang pangalagaan, ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa. Noong December 29, 1970, pinirmahan ni President Nixon ang OSH Act. Wag po tayong magkakamali na siguro sabihin natin pareho lang si OSH Act at si OSHA. Kasi OSHA din yan yung act, di ba? So pag binasa mo, diretso OSH, OSHA. Pero magkaiba po si OSH Act at si OSHA, si Occupational Safety and Health Administration. Si OSH Act ang pinakananay ni OSHA, ni administration. Nung ginawa po, shoutout sir, Joey Pogoy from Cebu, shoutout po. Nung pinirmahan po ni President Nixon yung OSH Act o yung Occupational Safety and Health Act ng 1970, iyon ang nagbuo sa Occupational Safety and Health Administration na naaprubahan naman noong April 28, 1971. Mitra Adreline, shoutout po. So, maliwanag tayo mga kasama, no? Si OSH Act ang nanay ni OSHA. O, si OSH Act ang pinanggalingan ni Occupational Safety and Health Administration. Okay? Ay, hipag, shoutout sa'yo, Elizabeth Mataro Castelo. Second, shoutout po. Labilito Sandalan, shoutout. Ngayon, OSHA's mission. Nung nabuo na si OSHA, nung naaprubahan noong 1970 si OSH Act, ginawa niya si Occupational Safety and Health Administration na naaprubahan noong 1971 at ang mission nito ay to save lives, prevent injuries, and protect the health of American workers. So, yun yung trabaho, yun yung mission ni OSHA, no? Yung to prevent injuries and protect lives ng mga workers. Ngayon, yung iba pang ginagawa ni OSHA, o yung sabi nga some of the things OSHA does to carry out its missions are developing job safety and health standards and enforcing them through worksite inspection. Tapos, meron pa dyan, maintaining and reporting and record-keeping system to keep track of job-related injuries and illnesses. At meron pa, providing training program to increase knowledge about occupational safety and health. Naalala mo ba yung interview sa Dragados? So, yun yung history ni OSHA. Diba? At yung mission ni OSHA. So, recap tayo. Yung purpose. Ang purpose nito is para magkaroon tayo ng additional knowledge o ng kaalaman tungkol sa OSHA. Tapos, bakit mahalaga si OSHA sa'yo? Mahalaga si OSHA kasi nga, si OSHA ang nagbibigay ng panuntunan kung paano makapagtatrabaho ng ligtas yung mga manggagawa. So, sa history naman ni OSHA, si OSHA ay naaprubahan noong 1970, pinirmahan siya ni President Nixon noong December 29. At nung naaprubahan ito noong 1970, binuo ni OSH Act si OSHA noong April 28, 1971. Okay, nung mabuo ito, ang mission ni OSHA, panatiliing ligtas ang mga manggagawa, magkaroon o bumuo ng mga programa o procedure patungkol sa kaligtasan, magkaroon ng proseso o procedure para sa record keeping, magkaroon ng procedure para sa mga trainings. Okay? So, topic number 2 tayo. So, topic number 2 natin, what rights do you have under OSHA? Ano daw yung mga karapatan mo na nakapaloob sa OSHA? Diba?
ano daw yung mga karapatan natin na nakapaloob sa OSHA. So, kapag sinabi natin ano yung mga karapatan mo nakapaloob sa OSHA, meron ba tayo nun? Meron po. Lahat po ng karapatan natin o lahat ng proseso, may binibigyan tayo ng karapatan o ng kaluwagan kung ano yung mahihita natin o makukuha natin. Dito sa OSHA, sinasabi nito, you have the right to have a safe and healthful workplace, sabi niya. Diba? May karapatan ka daw na magtrabaho sa isang ligtas na lugar na pagtatrabahuhan. So, may karapatan ka din, you have the right to know about hazardous chemicals. 3, you have the right to know about information about injuries and illnesses in your workplace. Number 4, you have the right to complain or request hazard correction from employer. Number 5, you have the right to receive any trainings. 6, you have the right for hazard exposure and medical records. At tapos, meron kang rights to complain with OSHA, to file a complaint. You have the right to participate in OSHA inspection. At yung last, you have the right to be free from retaliation for exercising safety and health rights. So, ano-ano ba yung ibig sabihin nun? Ano-ano ba yung ibig sabihin ng may karapatan tayo na magkaroon maging ligtas sa oras ng ating paggawa o magkaroon ng isang ligtas na pagkatrabahuhan. Diba? Tama. Sabi ni Cardo Beguias, to have a safe and healthy work environment. Tama po yan. Hindi naman kasi sinabi na kung tayo ay manggagawa, titira na lang tayo bigla-bigla kahit na imminent danger na yung kinakaharap natin o kahit na unsafe. Sinasabi ni OSHA, responsibilidad ng mga employer na bigyan ng isang ligtas na lugar na pagtatrabahuhan yung kanyang mga empleyado. Diba? Ganun yun. Ngayon, kung ako ay, shoutout sa aking may bahay, Pe Castello. Kung ako, mga kasama, ay magtatrabaho at itong lugar na pagtatrabahoan ko ay hindi ligtas o ako'y maaaring masugatan, masaktan, pwede kong sabihin sa amo ko na, Sir, pasensya na po, hindi ako magtatrabaho. Kasi pag ako'y nagtrabaho dyan, ako'y maaaring masaktan, madisgrasya. Kung gusto po ninyo, magtatrabaho ko dyan, pero ipalinis muna natin. Parang ano yan halimbawa niyan nasa loob ka ng isang kwarto. Ang trabaho mo is magpapalit ka ng kisame o magpapalit ka ng mga pundidong ilaw. Tapos sa loob ng kwarto na yon, maraming ahas. O may asong nakakawala, o may nakakulong na aso, bulldog, sabihin na natin. Diba? Pagpasok ko dyan, piste aabutin ko. Diba? Reynaldo Domole, shoutout po. Cecilio Alcantara, shoutout po. So, yun ang ibig sabihin natin. Pwede akong magtrabaho? Oo. Pero kailangan yung pagtatrabaho kong lugar ay ligtas para sa akin. Ngayon, pwede kong sabihin na, Sir, magtatrabaho ako dyan, pakikulong mo muna yung aso mo. Diba? Ganun yun. Pag nakulong na yung aso, so ligtas ka na sa lugar na pagtatrabahuhan mo, pwede ka nang magtrabaho. Hindi ka na madidisgrasya. So, iyon po yun. Yung number 1. May karapatan tayo to have a safe and helpful workplace environment, sabi nga. So, sumunod dyan is, you have the right to know about hazardous chemicals. Bakit? Karapatan po nating malaman kung ano ang epekto ng mga chemical na gagamitin natin at kung anong mga chemical ito. Bakit? Kasi po, kapag hindi natin inalam itong mga bagay-bagay nito, may mga chemical na masyadong matindi o malakas. May mga chemical na yung amoy pa lang nakakahilo na. Nakakalaso na. Diba? So, karapatan nating malaman kung safe bang gamitin yung ating mga tawag dito, materials na ating gagamitin sa pagtatrabaho. May karapatan tayong malaman kung ligtas ba itong gamitin. Kaya nga nagkakaroon tayo ng inspection, diba, sa mga tools, mga power tools, hand tools. Ni-inspection natin yung tinitingnan din natin kung ligtas ba itong gamitin. Diba? Kung hindi ligtas, huwag natin gamitin. Ngayon, with regards naman sa chemical, tinitingnan natin kung ligtas ba itong gamitin para saan?
para malaman natin kung kailangan ba natin gumamit ng mga PPEs. Di ba? Ngayon, kung ang mga gagamitin natin is corrosive o mga asido, siyempre kailangan natin gumamit ng PPE. Sa Pira Sandoval, shoutout sa'yo. Allen Hermosado Dizon, shoutout po. Cecilio Alcantara, shoutout po. So, ito yung sinasabi natin na kailangan natin malaman yung mga bagay-bagay para manatili tayong ligtas. Hindi pwedeng bira lang tayo ng bira. So, number 3, information about injuries and illnesses in your workplace. Bakit natin kailangan malaman ito? Bakit natin kailangan malaman yung impormasyon tungkol dun sa mga nasusugatan at mga na-aksidente sa lugar na ating pagtatrabahuhan? Siyempre, importante rin itong malaman natin para maging aware tayo. Diba? Para maging aware tayo kung ito bang lugar na to ay delikado sa tao o hindi. Parang ano lang yan kunyari, left and right karsada, no? Left and right. Doon sa karsada na left, madilim, madaming tambay, madaming adik. Doon sa karsada na right, pero shortcut yung sa left, di ba? Doon sa karsada na right, malayo, pero safe. So, kailangan malaman natin kung bakit walang dumadaan dito sa sa left. Shortcut nga. Yung pala nga, madaming adik, madaming problema, 'di ba? Unsafe kumbaga. Kasi pag nalaman natin 'to, dadaan ka pa ba? Hindi na. Magtatrabaho ka pa sa isang lugar na unsafe? Hindi na. Kung talagang pipilitin ka magtrabaho, magkakaroon ka ng extra awareness para maging panatiliing ligtas yung sarili mo. 'Di ba? So yung kailangan nating malaman kung ilan na ba yung na-aksidente sa lugar na 'to. Bakit ba sila na-aksidente? Paano sila na-aksidente? 'Di ba? Kunyari, bagong hire ka, pinadala ka sa room 1. Yung room 1, walang gustong magtrabaho. Nagtataka ka ngayon, bakit walang gustong magtrabaho sa room 1? Tapos, chinyek mo ngayon sa records ninyo, nakita mo na yung room 1, accident-prone area, marami nagdidisgrasya. Ngayon, magtataka ka ngayon, bakit marami nagdidisgrasya rito sa room 1? Anong dahil? Sa record na yan, nakalagay dyan kung ano yung aksidenteng nangyari, kung paano siya na-aksidente, kailan siya na-aksidente, di ba? So, pagka nakita mo yun, magiging extra aware ka ngayon. Ito pala yun. Pagpasok pala dyan, merong bukas na manhole, meron palang bukas na flooring dyan, or meron palang nakalaylay na kable ng kuryente dyan. Di ba? So, magiging maingat po tayo. Tama. Awareness and to prevent reoccurrence of accident. Tama. Diba? So, sumunod dyan mga kasama, no? Yung number 4, complain or request hazard correction from employer. Yun nga yung sinasabi natin, kapag ka-unsafe condition yung iyong lugar na pagtatrabahuhan, pwede kang magsalita o mag-request sa amo mo na, sir, baka po pwedeng tanggal muna o pakilinis muna yung lugar bago ako magtrabaho para hindi naman ako masugatan dyan. Tandaan po natin mga kasama, walang kumpanya o walang amo na gustong masugatan yung kanyang mga tao o yung kanyang mga trabahador. Wala po. Wala pong kahit na sino na may gusto na masugatan yung kanyang mga manggagawa kasi problema din niya yan. Kaya kung tayo ay lalapit sa ating mga amo, sa ating mga boss, sa ating mga manager para sa correction, pagbibigyan po tayo, lalo na kung ito ay gagawin natin in good faith. Diba? Welcome back, Marvin. Welcome back, Mare. Carmen S. Angeles, shoutout sa iyo ulit. Kung tayo ay manghihingi, magre-request, papayagan tayo niya, bibigyan tayo. Parang ano lang yan parang lalaki at yung asawa niya. Yung lalaki, magpapaalam dun sa misis niya, di ba Maring Carmen, magpapaalam sa misis niya na, be, ma, inom lang kami, 2 bote lang, dito lang kami sa bakuran, o di ba? Papayagan ka, di ba? Pero kung lalo na mababa yung loob na nagsasabi ka, hindi ka naman galit, papayagan ka ng misis mo. Pero kung sabihin mong, oy, kami nga ipagluto mo ng pulutan, iinom lang kami rito, at ikaw ay nakasigaw pa, baka pati yung kawali maranasan mo lumipad sa mukha mo, di ba? Pagka ikaw
Pagka tayo ay nakipag-usap ng maayos sa kahit kaninong tao, pagbibigyan tayo niyan. Di ba? Pero kapag ka ikay padaskol-daskol, pasiga-siga, yari tayo dyan. Hindi tayo pagbibigyan yan. Baka tanggalin pa tayo sa trabaho. Di ba? Yun nga yung sinasabi natin. Pwede kang mag-request ng hazard correction sa employer mo basta in good faith. May kababaang loob. Hindi mo siya inuutusan. Ikaw ay nagre-request. Pagbibigyan tayo niyan. So, trainings. Kailangan daw, sabi ni Osha, may karapatan tayo na makakuha ng mga trainings. Ngayon, ano-ano bang mga trainings yung dapat na meron tayo? Ngayon, para sa akin po, bilang isang manggagawa, dapat, Sir Francis Liwanag, shoutout po, dapat meron akong trainings patungkol dun sa mga trabaho na ipapagawa sa akin. Hindi kasi ako pwede magtrabaho ng isang bagay na hindi ko alam. Ngayon, with trainings, magiging aware ako, magiging knowledgeable ako, magiging trained ako, pwede ako maging competent para gawin yung trabaho na iaatang sa akin. Kaya nga dito po sa abroad, meron tayong specific training for specific activity. Hindi tayo nagbibigay o hindi tayo pumapayag na yung mga tao ay magtrabaho ng isang gawain na hindi nila alam o wala silang training doon. Kaya meron tayong training card na tinatawag. Sa training card na yan, nakalagay doon yung list ng training na nakuha mo. Tinitingnan niya ng mga safety. Kunyari, fire watcher ka. May nagwe-welding. Kailangan ng fire watcher. Pinapunta ka doon. Wala ka naman training. Sir Michael Jordan, shoutout po. So, competent ka ba? Hindi ka competent kasi hindi ka nga trained Diba? So, ang ginagawa natin, kapag may nakatahan ko niya, tinatanong natin, patingin ng training card mo. O patingin ng training passport mo. Pag nakita natin sa training passport na wala siyang training para sa fire watcher, hindi natin pinapayagan. Hindi ka pa pwede. Stop yung trabaho, hold mo na yung trabaho, humanap kayo ng trained at competent na fire watcher na mag-abantay sa'yo. Ganun yun. Karpentero, electrician, tubero, pipe fitter, welder, rigger, hindi pa pwede magtrabaho lang yung mga yan o kumilos sa site natin nung walang mga formal trainings yan. Lahat yan may formal trainings kailangan. Ano-ano ba yung mga trabaho na yung mga trainings na halimbawa na dapat nating makuha? Halimbawa, PPE, hotworks, fire watchers, working at heights, scaffolding, ergonomics, man and machine interface, excavation, confined space, working at heights. Marami tayong training na pwedeng ibigay at pwedeng matutunan. Ngayon, sinasabi ni Osha na ikaw bilang empleyado, may karapatan kang matuto o magkaroon ng training na ito. Hindi lang po doon na natatapos yun sa 8 binanggit ko. Marami pa po. Diba? Kaya sinasabi nga ni Osha, may karapatan kang matuto, may karapatan kang makakuha ng training para maging ligtas ka sa pagkatrabaho. Okay? So, hazard exposure and medical records, sinasabi din. Sa hazard exposure and medical records naman po, sinasabi natin dyan yung ating mga records ng tinatabi kasi natin yan. Kunyari, ilan na nagkasakit. Diba? Yan ang disgrasya. Tinatabi natin yan up to 2 years, 2 to 3 years bago natin na alisin. Boyet Plantado OSHP, shoutout po. So, yun. Kailangan natin yung makita, kailangan natin i-kept yan, kailangan may record tayo para alam natin kung ilan ba yung nagdidisgrasya, ilan ba yung na-aksidente, ilan ba yung nagkakasakit. Kasi yung mga records na yan, ginagawa natin yung reference para i-improve yung ating safety procedure. Dahil kung wala tayong records, wala tayong pagbabasihan. Di ba? So, sabi din ni OSHA, may karapatan tayo to participate in an OSHA inspection. Tama, may karapatan po tayo na sumama sa inspection. Ngayon mga kasama, bilang safety,
sabihin natin na kliyente ka, PMT ka, kayo yung project management team. Pumunta ka sa site ng subcontractor. Pumunta ka sa site nyo, tapos yung mga subcontractor ang gumagawa. Jomel Landicho, shout out. Diba? Subcontractor nyo yung gumagawa, nagpunta ka sa site, bumisita ka, tapos balak mo mag-ikot sa site. Ang tanong, sino ang isasama mo? Okay lang, utol. Kahit late ka. Basta ang mahalaga ay nakapasok ka pa rin. Di ba? So, sino mga kasama ang isasama mo sa pag-i-inspeksyon? Tandaan natin tayo yung kliyente. Ay, Ate Rio, ang aking napakagandang pinsan na napakatalino. Andyan pala ikaw, nakita ko lang yung avatar mo. Sabi ko, sino ba tong magandang babaeng are? Pag-click ko nakalagay Rosario Jose. Ay, pinsan ko pala itong napagkagandang babaeng pagkatalino. Pagkasipag pa. So, yun po tatanong natin is, ikaw yung safety, mag-iikot ka sa site, sino ang isasama mo para mag-ikot? Sino ang isasama mo para mag-ikot? Pa-share na lang po yung live natin. Pa-share na lang po para marami ang makapanood. Ngayon, kung ako yung mag-iikot na safety, ang isasama ko dyan, worker. Kasi pag tinanong natin yan sa live session, ang sasabihin ng iba, Sir, sasama ko si manager. Sasabihin ng iba, Sir, sasama ko si engineer. Sabihin ng iba, Sir, sasama ko si foreman. Sir, sasama ko si supervisor. Ngayon, ako ang isasama ko dyan mga kasama, yung worker. Worker ang aayain ko. Bakit? Worker, mas alam niya yung trabaho. Kasi siya yung gumagawa. Pangalawa, hindi yan makakumpanya. Bakit kailangan yung kasama mong mag-iikot hindi makakumpanya? Kasi unang-una, Kunigundan de Leon, ay, ma'am, nanay, mother, kamusta po? Shoutout po sa inyo. Good morning. Ngayon, kapag ka-worker ang kasama mo, hindi yan magdadalawang isip ituro sa'yo yung mga unsafe act, unsafe condition. Tsaka yung mga lugar na may imminent danger. Pero kapag ka si manager ang isinama mo, si engineer, si supervisor, si foreman, mga nasa management na yan Tandaan natin, kapag ka nasa management ang isinama mo sa inspection, malabo na makita mo yung mga critical areas. Ituturo sa iyo yan yung mga minimal observations lang. Pero yung mga critical area, hindi niyan ituturo sa iyo. Bakit? Kasi once na tayo ay nag-inspection, siyempre, naghahanap tayo ng citations. Yung mga unsafe act, unsafe condition, kapag nakita natin yan, mape-penalize sila, mapagbumulta sila. Diba? Violation yan So ngayon, kung ako yung manager, para akong kumuha ng bato na ipinakpok sa ulo ko, na sinabi mo na, Sir, unsafe tong trabaho na ito. Umaakyat yung mga tao sa railings ng scaffolding, wala silang hagdan. Violation yan. Penalize kayo dyan ng, magmumulta kayo ng, sabihin natin, 10,000 pesos per day. Hanggat hindi na ayos yan, starting now. Diba? So kapag mape-penalize pala ako, ba't ko ituturo sa iyo yung mga bagay na pwedeng ikapahamak ko? Siyempre, ganun din yung mga project manager, yung mga construction manager, yung mga engineer, yung mga foreman, yung mga supervisor, bakit nila ituturo sa iyo yung mga bagay na ikakapahamak nila? Kasi once nakakita ka ng maraming observation o unsafe conditions sa site, mga imminent danger, pwede mong ipa-hold yung trabaho, pwede mong ipa-stop work yan hanggat hindi na correct yung trabaho. So pagka na-hold yan, delays, diba? Gastos. Ngayon, kapag nagkaroon ng gastos, kung sino man yung nagsumbong, ano sa palagi mo gagawin mo? Ilagay na lang natin itong mga kasama sa ilagay na lang natin sa pinakamadaling senaryo. Ikaw yung manager. Tapos yung engineer mo, isinama nung safety na kliyente ninyo para mag-ikot. Tapos yung engineer nyo, nagturo ng mga unsafe act, unsafe condition doon sa site,
na naging resulta para mapa-stop work kayo at ma-penalize kayo ng 100,000 per day. Diba? So, pagka na-stop work ka ng 1 linggo, 7 days, 700,000 siya. Ano sa palagay mo yung mararamdaman mo doon sa engineer mo? Kape po tayo, kape. Ano yan? Ngingiti ka na lang at sabi mo sa kanya, good job. Let's be honest, ano? Real talk tayo. Walang kumpanya na may gustong magastosan sila. Diba? Kaya ang gagawin niya, sigurado ako, pagkatapos niyan, tanggal si engineer. O tanggal si foreman, tanggal si supervisor. Diba? Gaganti ang management sa'yo. Walang management na nagastosan ng milyon-milyon at sinabihan ka ng good job. Wala. So probably ganun talaga ang gagawin sa'yo ng management mo. Diba? So bakit mo naman kaya nga kung alam mong ganun ang gagawin sa'yo, maaari kang matanggal sa trabaho sa pagsasabi ng totoo, bakit mo gagawin? Manghihinayang ka siyempre sa posisyon, sa sahod, sa pera, diba? Lalo na kung ikaw ay maganda yung mga benefits na binibigay sa'yo, diba? May pabahay, may pakotse, ba't mo isusugal? Eka nga, diba? Pero itong si worker, pag si worker ang isinama mo mag-ikot, naku, asahan mo. Lalo na't ito aburido sa kumpanya, yung kumpanya hindi nagbibigay ng tamang pasahod, itong kumpanya hindi sila inaasikaso ng tama o unfair yung treatment sa kanila, maniwala po kayo. Pati yung pumatay kay Rizal, pag itanong mo, baka sabihin sa'yo lahat ng gusto mong malaman tungkol dun sa kumpanya, sasabihin yan. Lahat ng unsafe, lahat ng ganito, lahat ng ganyan. Lalo na sasabihan mo siya na huwag kang mag-alala, hindi malalaman ng management mo to. Hindi malalaman ng management na ikaw ang nagsabi. Kasi sa OSHA, meron po dyan batas o may panuntunan dyan sa OSHA na nagsasabi na ang inspeksyon, pag imminent danger, biglaan yan. Walang nakakaalam yan. Ngayon, once na ako, kunyari, taga-OSHA tayo. Ako, taga-OSHA ako. Tapos si Ate Rio, taga-OSHA din. Parang kami taga-OSHA. Tapos siya yung mag-i-inspeksyon. Ako naman, kung makakilala ko yung may-ari ng kumpanya, sabihin natin ang may-ari ng kumpanya, si Dondi. Sabi ko kay Dondi, mag-i-inspeksyon si Ate Rio sa inyo. Ayusin nyo yung lugar nyo kasi na-report kayo sa amin. So ngayon, pagpunta ni Ate Rio doon sa site nyo, walang nakitang observation, malinis lahat. Magtataka yan. Kasi bakit? Diba? Para yung pumatay kay Rizal, dapat ang maturo. So, magtataka ngayon si Ate Rio kung bakit reported sa amin to na ang daming imminent danger dito, ang daming unsafe act, ang daming unsafe condition na nangyayari. Pero bakit ngayon napakalinis, parang ospital, parang mall? Diba? So isa lang kalalabasan yan. Mag-iisip yan na baka may nag-squirrel. May squirrel, may nagsabi na pupunta siya. Ngayon, kapag nalaman niya na ako yung nagsabi kay Dondi na pupunta siya, pwede kaming kasuhan ni Ate Rio para matanggal kami pareho sa trabaho. Kahit pareho kami ni Ate Rio na taga-OSHA, pwede niya akong kasuhan para matanggal ako sa trabaho. Dahil bawal na bawal po iyan. At yung kumpanya naman, yung kay Dondi na kumpanya, pwede niya ipasara yan at pwede niyang kasuhan si Dondi. Ganun po kalupit ang OSHA. Batas kasi nga talagang ipinapatupad nila, di ba? Kaya nga dapat ang inspeksyon sa mga construction site dapat hindi sinasabi. Dapat ang inspeksyon ng mga safety hindi sinasabi kung kailan at kung saan
Kasi pag sinabi mo yan, mapaghahandaan yan. Hindi mo ngayon makikita yung mga hinahanap mong unsafe act, unsafe condition. Kasi gagawin nilang parang ospital, parang mall, sa kinis at sa linis yung lugar na yan para wala kang makita. Diba? Pero kung biglaan mong pupuntahan, ay, sinasabi ko sa inyo, makikita mo lahat yan. Worker naka-tsinelas, worker naka-short, diba? Worker nasa may gilid ng building, nakatungtong sa 2x2 na kahoy na nakasabit sa rebar, walang harness, o sabihin natin, worker nasa gilid ng building, nakatungtong sa may 2x2, may makikita ka lubid nakatali sa bewang. Di ba? Yun ang makikita mo kadalasan sa mga construction site. Mga unsafe act, mga unsafe condition, mga imminent danger. Pero walang nahuhuli, walang napaparusahan. Napakarami niyan. Pero bakit? Kasi nga, ini-schedule pa nila yung inspection. Ba't ko sisitahin yan? Wala naman kaming instruction galing sa management, sa department namin na mag-inspection. Bahala sila dyan. Hanggat hindi kami binibigyan ng instruction, hindi namin i-inspectionin yan. Diba? Ngayon, kapag mag-inspection naman ako, naku, ito palang i-inspectionin ko ay sabihin natin 47 palapag o 60 palapag na building, condo. Ang may-ari nito ay si Ching Chang Chu, di ba? Tapos i-inspectionin ko to. Sasabihan ko yung may-ari nito. I-email ko yan. Sir, I will conduct inspection in your premises by this date. Because there's some report that your area is unsafe, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, pag sinabi mo doon kay Ching Chan Su, yung may-ari ng 57 palapag na condo hotel, na ikay mag-i-inspection, welcoming kanyan with all his heart. Buong puso kang tatanggapin. Bakit? Sinabi mo na agad na i-inspectionin mo Di ibig sabihin, may hidden agenda ka na. Ngayon, kapag ka pumasok ka sa building, para lang kayo naglalaro. Baka hindi ka na nga mag-ikot Nagkukwentuhan na lang kayo Tapos ilalagay mo sa report mo, safe, minimal observation, ganun na lang no? Bakit? Kasi, friends na kayo. Kasi may pang merienda ka na. Diba? Ngayon, pwede rin naman na ikaw ay mag-iikot, i-inspectionin mo siya. Hindi mo sasabihin sa kanya na ikaw ay mag-i-inspection, papasukin mo na lang bigla yung building nila, dala-dala yung inspection notice mo, at hindi ka naman kasi pwedeng pigilan Wala pang pwedeng pumigil sa mga mag-i-inspection tungkol sa occupational safety and health. Kahit ikaw ay may-ari. Kahit ikaw ay may-ari, hindi mo ako pwedeng pigilan kung ako mag-i-inspection lahat may dala akong papel. Kasi aprobado yan ng departamento, aprobado ng munisipyo, aprobado ng aprobado lahat yan. Kumbaga parang warrant yan. Ngayon, pag in-inspection ko yan at nakita ko yung ganito yung mga observation, sasabihin ko ngayon sa'yo yung mga dapat mong gawin, yung corrective actions, yung recommendations, ibibigay ko sa'yo. Ngayon, kung ako ay balasubas na safety, diba? Kung ako, halimbawa, ay balasubas na safety, pagkakataon ko na to, parang magkakondo. Bakit? Alalahanin ninyo mga kasama na 57 palapag na kondo yung ini-inspection mo. May isang condominium dyan na mayroong mga unsafe condition, unsafe act na nangyayari at yung mga imminent danger na hindi sila nagko-comply. Ngayon, kapag iyan pinabago mo, obligado lahat yan baguhin. Ngayon, kaysa baguhin yan, kaysa ma-stop ang trabaho, kaysa ma-delay sila ng trabaho, magkano ba ang isang araw ng penalty sa atin? 100,000. Sa OSHA, ganyan din Sa 100,000, kapag ka 100,000, yung penalty, ay Ching Chang Show, sabihin sa'yo, pare, tara tayo kain Jollibee. Diba? Tara, tayo kain Jollibee. Maganda ron. Ganda waitress. Patay na.
inaya ka sa Jollibee, maganda ang waiter sa Jollibee, tapos binigyan ka ng panggasolina na Chinchansu, wala na. Ano na nakalagay sa report mo? Safe condition with minimal observation. Di ba? 20 to 100 per day. 20,000 to 100,000 per day daw sa Pilipinas. Di ba? Kung ako'y balasubas, kesa magbayad ito si Chen Chansu at ma-stop sila sa trabaho ng sabihin natin 30 days. So 30 days, 3 milyon. Bigyan lang ako ni Chen Chansu siguro ng pinakamahina mo dyan, bigyan ka ng 50,000 to 100,000. O sabihin natin 500,000 na. Huwag ka lang magkaroon ng observation laban sa kanila. Easy money, di ba po? Yun yung masakit doon. Kasi nauwi sa pera yung sistema. Di ba? Ano account mo? Kunyari, palitan lang kayo ng no? Palitan lang kayo ng phone number. Nakalagay na pala din yung account number mo, yung bank account mo. Bus na. So, yun. Na, teka, bakit tayo nauwi sa OSHA inspection ng mga inspector na di ba? Pero sinasabi nga natin, tayo ay may karapatan bilang manggagawa na sumama sa mga inspeksyon na gagawin ng mga OSHA inspector. Diba? Ngayon, yung sinabi ko na yon, senaryo lamang yon na may posibilidad na mangyari kapag balasubas yung safety na mag-inspeksyon. Kasi nga, bawal na bawal po sa OSHA ang ipaalam yung inspection na gagawin nila o yung advance notice, bawal na bawal po yan. So, yung last po na karapatan natin sa OSHA ay yung tinatawag na you have the right to be free from retaliation for exercising safety and health rights. May karapatan ka raw na mapangalagaan laban sa pagbalik kuwas o pagganti sa'yo nung amo mo. Sinusula na ng in-check, lagi na ganun ang ginagawa niya, sir. Jollibee, merong magandang babae doon. Tama doon din, no? Ganun yung nangyayari. Maganda magkape doon sa sa Starbucks. Sexy waitress. Buset. So, yun nga sinasabi natin na yung last na karapatan mo sa OSHA is to be free from retaliation. O si Magtala, shoutout. May karapatan tayong mapangalagaan o mabigyan ng proteksyon laban sa pagganti, pagbalikwas ng ating mga amo kapag tayo ay nagsumbong o pinractice natin yung ating health and safety rights. Diba? So, yun po yun yung mga karapatan natin, Yun yung mga karapatan natin na nilalaman o sinasabi ni OSHA. So, maliban sa mga karapatan natin, ano pa ba yung dapat nating malaman tungkol kay OSHA? Kailangan pa rin nating malaman yung obligasyon, yung topic number 3 natin, responsibility ng mga employer under kay OSHA. So, sinasabi ng OSHA standards, obligasyon, obligasyon ng manggagawa o ng empleyado, ng employer, ng may-ari na magpapagawa na bigyan nga na isang ligtas na lugar na pagtatrabahuhan yung mga manggagawa. Ngayon, obligasyon din lahat ng karapatan mo na sinabi natin kanina, obligasyon yan ng employer na ibigay sa'yo o nasundin. Ang madalat salita, iyon lang po yun. Yung pagbibigay ng PPE, sagot ng employer yan. Pagbibigay ng training, yung paggawa ng paglikha o paggawa ng isang ligtas na lugar. Oo, brother guardians ako. RMG Parker. Obligasyon yan lahat ng ating mga employer. Pati na rin yung hindi pag-discriminate doon sa mga manggagawa. Obligasyon nila yan, hindi tayo discriminate. Tapos, employers are required to keep records of injuries and illnesses.
report each worker's death, report each accident that hospitalized 3 or more workers, maintain injury and illness records, inform workers how to report an injury or illness to the employer, make records available to workers, allow OSHA access to records, post annual summary of injury and illnesses. Yan po yung mga employers nire-required ng OSHA, yung mga employer, to provide and pay for PPE. Yan. Yun po yung mga obligasyon ng kumpanya. No, lahat ng karapatan natin sa OSHA, sinasabi ni OSHA, ito yung mga karapatan ng empleyado. At ikaw bilang employer, ito yung obligasyon mo. Ito yung karapatan nila, makuha lahat yan. Obligasyon mong ibigay lahat yun. Yan po yun. Magandang umaga sa'yo, RMG Gerald. So, ano-ano ba yung klase ng standard naman? Kasi yung iba ang alam lang nila is construction industry o general industry. So, meron po tayong 4 na klase ng standard sa OSHA, no? Ito po yung tinatawag nating general industry, construction industry, maritime industry, at yung agriculture. So, bawat isa po na yan, may kanya-kanya silang procedure. Magkaiba po ang sa construction, sa maritime, sa general industry, at sa construction industry. Construction, general, maritime, at saka yung sa agriculture. Magkakaiba po yan. No? Wag po natin pagkamalian na kung meron tayo ng isang OSHA, training ng OSHA, pare-pareho na, hindi pa magkakaiba po sila. Pero ang pinakagamit lang po talaga dyan is yung general at yung construction industry. Ngayon, ayan, sumabit ang headset. Topic number 5, how is OSHA inspection conducted? Okay. So, ginagawa po natin ang OSHA o ginagawa natin yung inspection ng OSHA sa 3 pamamaraan po, no? Inspection kapag imminent danger or first priority po natin ay imminent danger. Pangalawa, fatality and catastrophes, yun po yung second. Yung mining, wala tayong standard sa OSHA ng mining kasi halos pumapasok siya sa general industry ang mining. Sa general industry kasi maraming klase yan. Hindi pag sinabing general industry isang trabaho lang siya. Yung general industry, general lang nila yan. Kaya nga general industry, marami siya. Kasama po sa general industry ang parlor, ang mga tindahan, ang mga apartments, ang mga offices, ang mga buildings, ang mga minings, ang mga ang mga barberia, may mga salon, mga restaurant, kasama yan. So, sa construction industry, construction lang talaga siya. Pag sinabi natin construction industry, it's grassroots project na magtatayo ka. Yun. So, balik tayo sa inspection priority. May 4 na klase nga po ng inspection priority ang OSHA. Ito yung priority 1, imminent danger. Second priority, yung fatality and catastrophes. Yung third priority, complaints and referrals. Yung fourth priority, program inspections. So, yun po yung 4 na paraan na ginagawa ni OSHA para mag-inspection sa mga sites. No? Citations naman po, which is meron natin tayong citations ngayon sa ating OSH, di ba? The citations natin, citations and penalty, yung violation type po, meron tayong tinatawag na willful, sinasadya, serious offense, serious violations, other than serious, at yung repeated, o yung paulit-ulit na ginagawa. Shout out, John Paul, shout out po. Ngayon, dito sa ating mga citations and penalties, meron silang babayaran o multa na nakatalaga dyan, may amount yung multa.
Oo, hazardous talaga yan at delikado talaga dyan sa mining. Anong klaseng mining ba kayo? Open pit or underground? Anong klaseng mining kayo, bro? Mas delikado ang underground mining kaysa sa open pit. Pero delikado pa din. Delikado pa din ang mga mining. Basta ingat-ingat yan kasi nagtuturo ako dati sa sa open pit mining. Gulat ka, no? Hindi lang pala pang construction, hindi pang planta, no? Pati pang mining pala, sinakop ko na, no? Sunod dyan, ang tuturo ko na paggawa ng banana queue, banana queue safety. So, balik tayo rito sa violation and citations and penalties. So, sa willful, ang penalty nila is 70,000 each willful violation with minimum of 5,000. So, ibig sabihin, sa willful, open pit. Anong inaano ninyo? Diamond? Silver? Copper? Coil? Sa willful, meron tayong from 5,000 hanggang to $70,000 yung violation nila. Blasting pa lang kayo, hindi pa kayo nagmamining talaga, no? Nagba-blasting. Delikado yung blasting, Diyos ko. Kasama sa sabog guho yan, sabog guho. Sakit sa tenga niyan, tol. Pati sa baga, yung mga abo-abo. Tapos, dito naman tayo sa serious. Sa serious natin, meron tayong 7,000. Hindi lang 7,000 yun, may kulong pa yun. Tapos, dito sa other than serious, 7,000. Tapos, sa repeated, 70,000 each. Ibig sabihin, hindi nakita yan, yun na yun. Each po, 70,000 each repeated violation. Kapag nakita na nung nakaraan na ito'y kasama sa observation nila, tapos nakita na naman, sabihin natin 4 na peraso yan o 10 peraso na aggregates. 10 peraso yung violations na nakita sa inyo, o the 70,000 ang isa, $700,000. Ubus ka. Saan ka kukuha ng $700,000? Ang puhunan ng negosyo mo is 500,000 lang. Abono ka pa. Ano mangyayari sa kumpanya mo? Magsasara na lang. Diba? Kaya ano ginagawa ng iba? Kaysa magbayad ng penalty, kaysa magmulta ng malaking halaga, dadali na lang sa Jabili. Dadali na lang sa Jabili yung inspector kasi nga merong maganda section na restaurant doon. Diba? Ngayon, dinala ni Chinchansu yung ating OSHA inspector o yung ating safety inspector, dinala sa Jollibee, pinakain ng Big Mac, kinuhanan ng account number, wala nang problema si company. Diba? May pera si safety, walang problema si company. Yun yung sinasabi dyan. Na kaya kailangan, kapag ka nag-safety ka, matibay ka sa tukso. Kasi andyan ang pera. Akala nila walang pera sa safety. Maraming pera sa safety. Yung mga lagay-lagay lang, napakadami dyan. Kung mahina ang loob mo sa tukso, ubos ka. Pero sinasabi nga din, kapag ka safety ka, malaki yung responsibilidad mo. Sabi nga nung lolo ni Spider-Man, ni Peter Parker, great power comes a great responsibility. Diba? Kapag kay safety, malaki yung responsibilidad natin sa ating mga pinapangalaga ang mga kasamahan. Kapag kaya, parang sa trainer din. Kapag kaya tayo trainer, mas malaki yung responsibility mo. Kasi bakit? Sapagkat pag ikay trainer, obligasyon mo na magbigay ng tama at kompletong kaalaman doon sa mga estudyante mo. Diba? Ngayon, kung hindi ka maalam, huwag ka muna mag-trainer. Mag-aral ka pa, gawin mo dalubhasi sa sarili mo. Pagka marunong ka na, banat. Diba? Kasi nga, hindi pa pwede magbibigay tayo ng maling impormasyon doon sa mga tao. Isagani, Guanyo, shoutout. Christian Rosales Bacani, shoutout. At bilang safety, obligasyon natin na pangalagaan yung mga taong nagtatrabaho sa ating lugar ng sasakupan. Ngayon, kung tayo ay hindi masyadong maalam sa paraan ng pagtatrabaho ng ligtas o sa mga proseso,
papaano natin sila mabibigyan ng isang ligtas na lugar na pagtatrabahuhan. Hindi po sinabi na kapag ka may training certificate ka na, safety ka na. Hindi sinabing may Bosch, Coach, LCM, may OSHA, may IOSH, may NEBOSH, may kung ano-anong training ka, maalam ka na. Hindi ko mo sinabing meron kayong procedure na nakasulat sa papel na ganito, safe na yung kumpanya nyo. Hindi po. Yung procedure, makikita natin yan kung epektibo ba yan sa resulta kapag ka pina-implement mo na. Yung safety, malalaman natin kung maalam yan, hindi dahil sa mga training certificates na meron siya. Malalaman natin na maalam itong si safety sa paraan ng pagbibigay niya ng tamang rekomendasyon para maging ligtas yung lugar na pagtatrabahuhan ng mga tao. Diba? Pag safety ka, hindi ko mo meron kang behavioral based safety, ikaw ba isang mahusay na safety na hindi? Malalaman natin yan sa paraan, sabi nga ni Dondi, sa paraan ng pakikisama mo, pakikisalumuha mo doon sa mga manggagawa. Tandaan po natin, dalawang klase ang safety. Diba? Dalawang klase yung safety. Yung isa, minumura kapag ka nakatalikod. Yung isa naman, sinasabi ng, Sir, ingat po, God bless, pag tumalikod. So, mamili po tayo doon. Alin tayo doon? Yung minumura tayo pag talikod natin o yung pinag-iingat tayo at gina-God bless tayo pag talikod natin? Diba? Dalawang bagay lang yan kung ba tayo sinusunod ng mga worker. Sinusunod tayo ng mga worker kasi nga una, nabubwisit sila sa atin at kaya tayo sinusunod kasi pagka hindi tayo umalis sa harap nila, baka away ang abutin. Diba? Yung pangalawa, sumusunod yung mga worker kasi nahihiya sila sa atin at ginagalang tayo o nire-respeto tayo at alam nila yung kanilang obligasyon para sa kanilang sariling pangkaligtasan. Diba? So, mamimili lang naman tayo doon. Ang pakasimpleng bagay niya, mamili ka lang sa kalulugar. Yung minumura ka o yung pinag-iingat ka at gina-God bless ka. Diba? Yun lang naman yun eh. So, last topic natin for today, no, mga kasama? Saan ka pa pwedeng pumunta para makakuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa mga safety standards na meron? So, pwede kang mag-outside sources, di ba? Pwede din namang mga sources within the workplace. Tapos, yung mga kaibigan mo, di ba? Outside sources nga yan, mga kaibigan mo, mga library, magtatanong-tanong ka. Yung inside sources nyo sa workplace, yung mga standards, procedures, yung ano ninyo, dokumento ninyo. Yun. So, ano pa ba? So, wala na. Natapos na natin mga kasama ngayon, ano, yung ating topic for today, which is yung introduction to OSHA. So, bukas, ang pag-aaralan naman natin is, ang pamagat niya, what is safety? Diba? So, any comments, any suggestions, any violent reactions, okay lang yan. Tinatanggap ko po yan. Kasi nga, ako naniniwala naman ako, hindi ko mapapasaya ang kahit na sino. Diba? Kung ano nga, ako nga pala hihingi ng paumanhin at pasensya doon sa mga nayayabangan daw sa akin at ako po hindi naman mayabang. Ako yung nagsasabi lang ng totoo. Ayoko lang kasi yung ano, yung naglolokohan, di ba? Kasi sa akin nagbayad yung tao ng tama, turuan natin ng tama. Nagbayad yung tao ng maayos, wag natin bigyan ng paligoy-ligoy na eksplanasyon. Paniniwalain natin na ganito na ganyan. Wag, pangit po yun. Kaya po yan na nagbayad, nagtraining, nangarap maging safety kasi gustong umangat yung buhay. Ngayon, kung papapaniwalain natin sila sa mga maling akala, masakit naman sa katawan. Diba? Sasabihin natin, pag nakatraining ka dito, bukas safety ka na. O safety ka na, pwede ka nang matanggap sa kahit anong kumpanya na papasukan mo. Diba? Pagka naman nag-training,
hindi na pag nag-apply, hindi naman agad natatanggap. So, nadidismaya yung mga tao. Kawawa naman po. Sabihin natin yung totoo. Di ba? Sabihin natin yung kung ano yung pwede nilang kalabasan, pwede nilang kahinatnan. Di ba? So, kapag meron po kayong gustong malaman, so ito ulitin ko pala, no? 22 days po tayong araw-araw na mag-aaral. Uubusin natin itong handbook na to na galing sa training center natin, yung Triple C. Uubusin natin yung laman nito, pag-aaralan natin lahat. Biro mo, ano? Yung iba nagbabayad para makapag-training, tapos tayo libre lang, di ba? Ayun naman. Ang edukasyon at akalaman, dapat libre lang na nakukuha yan, dapat libre ibinibigay yan. Wala dapat bayad yan, di ba? Hindi naman kamo sinabi natin na magte-training tayo, mag-uusap tayo araw-araw, makakakuha kayo ng certificate sa akin. Nek-nek nyo. Baka awayin na ako ng awayin ng mga best friend ko. Di ba? Kaya ako lang kayo tinuturuan para maging aware kayo. Para maging ahead kayo doon sa kaalaman na meron na dapat makuha ninyo. So, kung meron kayong gustong malaman, meron kayong gustong matutunan, wag po kayo mahihiyang mag-message sa akin. Sumasagot naman ako sa mga messages. At pa-subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Same name, Renante Castelo. Kailangan ko po yung suporta ng bawat isa. At pa-follow na rin po dito sa Facebook natin para maging update yung mga tao, mga kasama natin sa mga live na gagawin pa natin. At makakaasa po kayo hanggat kaya ko, hanggat pwede, patuloy natin na gagawin ito. Hindi tayo mananawa hanggat merong isang nakikinig, merong isang kasama, merong isang naniniwala, hindi po tayo maglulubay sa ginagawa natin. So hanggang doon na lang po mga kasama. Maraming salamat. Ito po ulit si kasamang Renante. Nag-iiwan sa inyo ng isang ligtas at payapang araw. Ingat.